Kaya nga kami umuwi dito sa Pilipinas kasi been too long now. I think that I want a second guess you, a second guess me, a second guess them. Don't second guess me. Live in the moment, cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. Live in the moment, cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. So come a little closer, but don't hold your breath. Silence in the background, violence in your eyes now. Remember that time you gave your heart to me. Remember that time when life was like a dream. You know what I know. You know what I know. I need to hold you close to me, to me, to me, to me, yeah. Life is a game that we play. I won't get away. We can find a safe place within our company. Within our company. Within our company. So come closer. again. Good job. Ayun guys, nasa Legazpi City na nga kami and this is already our second week. Kaya nga kami umuwi dito sa Pilipinas kasi sasamahan namin yung tatay ko kasi nga may pinagdadaanan siyang sakit, as in hindi na maganda yung lagay niya. And just the other day pina-admit namin siya sa ER kasi nga nanghihina na siya and wala siya masyadong kinakain. Sabi niya pagod na daw siya. So mga time na yun akala ko this is it, baka eto na nga. 2 AM na yun and yun nagdadasal na lang din ako. And kinaumagahan yun nga the whole day walang pinagbago, talagang in pain daw siya, masakit katawan and nanghihina. And yun nga, nung hapon, napagdesisyon na namin na ipa-admit na muna sa ER. Gusto ko sana siyang ipa-hydrate lang. Kaya lang, nung kinagabihan dun sa ER, sabi kailangan daw i-admit si Papa. Kasi nga, ang taas daw ng creatinine, ng potassium, kailangan siyang i-dialysis. Well, matagal na actually. Akala ko last year pa nila i-dialysis si Papa. Kaya lang hindi ata umaabot sa criteria ng dialysis si Papa. And yun nga, and may UTI din siya ngayon, kailangan ng antibiotic. And aside from that, ano pa ba? Yun. Hindi ko ata nabanggit na may tubo na din si Papa sa tiyan. May jejunostomy tube siya, or J-tube. Doon siya kumakain. And since may bukol siya sa lalamunan, medyo konti-konti lang ang nakakain niya. Kailangan i-mash yung pagkain niya. Or something soft talaga, or mga liquids lang. Kasi gusto niya kumakain or umiinom pa din siya. And yun. Nandito na din ako sa stage na tanggap ko na, alam mo yun, yung whatever happens. Kasi
pangit talaga yung diagnosis ni Papa and yung prognosis niya. And for now, gusto na lang namin ng comfort niya and hindi sa nag-give up kami. Kaya lang gusto namin kung may magagawa pa. Gusto namin comfortable siya and ano pa ba? Nakakalungkot naman tong vlog ko. And aside from that, yun. Nasa public hospital siya ngayon kasi 2 weeks ago, na-admit siya sa isang private hospital and for 11 days, nag-bill kami ng 420,000 pesos. As may mga extra pang bills kami. So yun, said talaga. May senior citizen, may PhilHealth. Hay nako. Talagang kaya ngayon sa public hospital muna kami kasi financially drained na din. And pag talagang kahapon kasi nakaka-frustrate nung nasa public hospital kami, iba yung service, lalo ng mga nurse, talagang kailangan may bantay yung relative. Okay lang naman sana tumulong yung relative. Kaya lang, si mama wala namang alam yun sa pagbigay ng gamot sa jejunostomy tube. Yung dinidikdik tapos i-feed sa tubo. Gusto nung nurse si mama. Pati yung feeding. Naiwan namin yung feeding kit ni Papa kaya wala kaming dala. So sabi ko kay mama kung pwede yung mga nurses na lang dun sa hospital ang mag-feed. Ayun. Iniwan lang nila yung pagkain ni Papa sa tabi. Tulog si mama noon. Walang idea si mama kung anong gagawin. As in walang... Mama's talking, baba. As in walang care and concern man lang. Kaya medyo kulang na lang. Pati yung nebulization. Pinasa lang kay mama yung neb kit. I mean yung nebule. And then sabi niya, kunin nyo na lang po yung sa nurse station yung yung nebulizing kit. Hindi nga ni mama alam kung saan yung yung nurse station kasi wala namang orientation na naganap. As in, hindi naman kami uma-expect ng madami ng quality service sa hospital na yun. Kaya lang at least may care and concern. Ang good thing lang kahapon sa hospital na yun ay yung doctor. As in, mabait siya, jolly, nag-explain, may care kay Papa, and lumilevel talaga siya sa understanding ng parents ko. And then, yun nga, sabi niya, start antibiotic daw. Hala, hapon na. Pagdating ko dun sa hospital 5 plus na, hindi pa din nasisimulan. Kasi ang bagal nung isang gamot na ongoing, kino-correct nila yung potassium ni Papa. Ang bagal talaga. Sabi ko, tatapusin nila yon bago mag-start yung antibiotic. Medyo, di ba, pag masyadong mataas yung UTI, malala yung UTI ng isang matatanda, pwede siya mag-cause ng delirium. Medyo papapunta na dun si Papa kasi gusto niya nang umuwi. Medyo tinatanggal niya yung mga gamit sa katawan niya, yung mga contraptions niya. Sa una, ayaw ko sa room na yon kasi 4 sila. Tapos ang init talaga pagpasok ko sa hospital. Tapos ang daming bantay. Sabi ko, unang tanong ko kagad sa nurse, pwede ba kaming lumipat sa semi-private or private room? Yun, sabi ng nurse, madami daw na criteria bago makalipat doon. Sabi ko, ay nako, buti na lang mga after 10 minutes, inon nila yung aircon. May aircon naman pala. So, 4-bedded siya sa loob ng ward na yon. Sa room na yon. May hugasan na mahaba at malaki yung toilet nila. May sink din sa toilet. And what else ang nandun? Yun, may table naman sina mama. May 2 upuan na monoblock. Yun nga lang, alam kong pagod na yun si mama and gusto niya makatulog sa gabi. So ngayon, naghahanap kami ng helper na pwedeng tumulong yung magbantay sa gabi. Kaya lang nga, ang problema, yung helper na yun, dapat alam niya kung paano mag-feed, mag-nebulize, kasi yung mga nurse, baka iwan lang yung mga yung feeding ni Papa or mga gamot sa bedside. Hay nako, ayokong magmaldita doon. Gusto ko sanang kausapin, ano bang job description nyo? As in, nag-IV meds lang sila. Nag-vital signs, yung nagbi-BP. Yung nagbi-BP, okay yun, mabait si kuya. Pero yung iba, wala ako masyadong. As in, lagi lang sila nasa nurse station, nag-document. Alam ko, pinagdaanan ko yan. Nag-work din ako sa isang government hospital. Pero di naman ganun ka
lala ang service, as in quality din. Oh, mommy. Nag-work ako doon sa ospital ng Muntinlupa. Ayan, papunta akong Jollibee or McDonald's. Depende kung anong makita kong fast food chain kasi nagugutom yung bantay si mama. Na-feed ko na si papa, nabigay ko na yung mga gamot. And mga 9:30 PM na ata ngayon. And then, yun, babalik ako. Mamayang 11 PM, susunduin ako ng kapatid ko. Babalik ako dito sa... uuwi muna ako kasi alam nyo na, may dalawang maliit. And good news, may helper kami bukas. Yung pinsan ko lang naman, free daw siya. How long can you hold onto your breath for? It's been too long now. I think that I want a second guess you, a second guess me, a second guess them. Don't second guess me. Live in the moment, cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. Live in the moment, cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. So come a little closer, but don't hold your breath. Silence in the background, violence in your eyes now. Remember that time you gave your heart to me. Remember that time when life was like a dream. You know what I know. You know what I know. I need to hold you close to me, to me, to me, to me, yeah. Life is a game that we play. I won't get away. We can find a safe place within our company. Within our company. Within our company. So come closer to me. A little closer. Oh, How long can you hold onto your breath for? It's been too long now. I think that Slowly. I want a second guess you, a second guess me, a second guess them. Don't second guess me. So come a little closer.